Ang sinuman mula sa Evil Sky Pavilion na nakakita kay Lu Zhou na kumikilos ay nasa sabik. Mas nagulat pa si Dan Yunjian, lumaki ang kanyang mga mata, meteor chasing the moon. Paano naging magkapareho ang forceful energy pana na ito sa ginawa ko? Ang paraan upang mapakapal ang ganoong pana na forceful energy ay ang aking orihinal na teknik, at hindi ko pa ito ibinahagi kailanman. Paano nangyari ito? Mayroon lamang isang posibilidad. Iyon ay, nang gamitin niya ang teknik na ito kanina, tiyak na nakita ito ng pinuno ng pavilion at agad na natutunan. Sa pag-iisip na ito, mas nagulat si Dan Yunjian. Pinangalanan niya ang galaw na ito na, Meteor Chasing the Moon, na nangangahulugang parang isang bulalakaw na humahabol sa buwan, perpektong akma sa mga katangian ng Falling Moon Bow. Ito ay isang nabagong bersyon. Ang asul na forceful energy na nakapalibot sa Falling Moon Bow ay biglang lumawak, na bumuo ng isang supersized na pana. Nakatuon ang atensyon ng lahat sa galaw na iyon. Inilunsad ang Meteor Chasing the Moon, at ang asul na pana ng forceful energy ay sumili sa hangin na parang isang bulalakaw, humahabol sa napakaliit na sasakyang bawu. Kaya ba nitong tumama mula sa layong ito? Ang pana ng forceful energy ay lumipad pasulong sa nakakatakot na bilis, at pinigilan ng lahat ang kanilang hininga. Ang mga karaniwang tao na nagtatrabaho sa mga bukid sa ibaba ay naakit ng kakaibang tunog, tumangala upang makita ang pana ng forceful energy. Ano yan? May lumilipad na lumabas mula sa Evil Sky Pavilion. Kakaiba, huwag kang mag-alala. Anuman ang magmula sa Evil Sky Pavilion ay normal. Ang mga karaniwang tao ay matatalino. Hindi nila sinalungat ang Evil Sky Pavilion, sa halip, namuhay sila ng payapa, nagbubukid at nabuhay sa mayabong na lupa sa paligid nito. Para sa kanila, walang ganoong bagay na masama o matuwid na mahika. Hanggat hindi ito nananakit sa kanila, hindi ito masama. Ang ilan sa mga tao ay nasanay na sa presensya ng Evil Sky Pavilion. Hihinto sila at manunood mula sa malayo, paminsan-minsan ay nagtatamasa ng tanawin bilang isang normal na bahagi ng buhay. Marahil dahil sa kalayuan, nagtagal bago nila narinig ang isang tunog, pahu. Tumama. Ang tunog ay barado at maikli. Pagkatapos, isang nakasisilaw na eksena ang naganap. Ang pana ng forceful energy ay namukadkad na parang mga paputok mula sa malayo, at sumabog ang kulay ube na gas, kumalat sa kalangitan. Isang pana lang ang ginamit ng matandang demonyong si Lu Zhou, at pinatay niya ang Beastly Sky Wolf libu-libong milya ang layo. Nang makita ito, natigilan ang lahat. Bahagyang nanginig ang katawan ni Dan Yunjian, at hindi siya makapaniwala. Bagaman siya ay isang 6,000 mamamana, nang makita niya ang layo sa bawo, halos hindi siya makapaniwala na posible itong tamaan. Ang mga gawa ay mas malakas kaysa sa mga salita, at ang nakakagulat na pana na ito ay nakamit ang imposible. Ding! Napatay ang isang sasakyan, kumita ng 1,500 merit points. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Lu Zhou habang nararamdaman niya ang natitirang enerhiya ng heavenly writing. Humigit kumulang 1/4 ang nagamit. Ang 1/4 na ito ng pagsabog ay mas malakas pa kaysa noong nagdebate siya sa Lotus Platform. Mula dito, maaaring hinuha na ang pambihirang kapangyarihan ng heavenly writing na kasalukuyang nakaimbak ay maaaring maglabas ng antas ng enerhiya na ito ng 3 beses. Kung ang kalaban ay sapat na malakas, ang kapangyarihan ay maaaring ilabas ng sabay-sabay para sa pinakamataas na epekto. Ibalik ang bangkay. Nang marinig ang utos ng Master, biglang sumugod ang Old Eighth at malakas na sinabi, huwag gumalaw. Ang ganoong marumi at nakakapagod na trabaho ay hindi dapat ipaubaya sa mga senior na kapatid na babae, o junior na kapatid na babae. Hayaan ninyong ako, si Old Eighth, ang humarap dito. Hindi ninyo alam, ang mga sasakyang tulad nito ay partikular na marumi. May matitigas silang balat, makapal na laman, at mabigat. Tumango ang lahat ng marinig ito, Old Eighth, iba ka talaga. Mr. Eighth, tunay na may kakayahang magtiis at umatras. Hinaplos ni Lu Zhou ang kanyang balbas at tumango, mag-ingat sa mga sumpa dito. Sumagot si Zhu Honghong at lumipad sa ere, ipinatawag ang kanyang 100 Tribulation Insight Avatar, patungo ng mabilis sa lugar kung saan bumagsak ang bawu.
Kasabay nito, sa isang madilim na silid, dumura si Bama ng isang bangkos ng sariwang dugo, ang kanyang katawan ay bumagsak sa kahinaan. Kinokontrol niya ang sasakyan mula sa malayo, mahalagang nakikipag-isa dito. Nang mamatay ang sasakyan, natural na nasugatan siya ng husto, ito ang depekto ng mga sumpa. Hindi makapaniwala si Bama, matagal na niya itong pinaplano. Ang galaw na ito ay maaaring umatake sa Evil Sky Pavilion at maghasik din ng kaguluhan sa pagitan ng Luo Sect at Evil Sky Pavilion. Kahit na nabigo ang Bawu, madali pa rin siyang makaka-atras. Ngunit ngayon, lubos niyang minamaliit ang kapangyarihan ng Evil Sky Pavilion. Hindi maaaring ganoon kalakas si Dan Yunjian. Paano niya nagawa iyon? Mas alam ni Bama kaysa kaninuman kung gaano kalakas ang depensa ng Bawu. Kahit ang mga eksperto ng Nascent Divinity Tribulation Realm na 7 o 8 dahon ay hindi maglalakas loob na sabihin kaya nilang patayin ang Bawu sa maikling panahon. Bukod pa rito, ang bilis ng pagtakas ng Bawu ay nangunguna. Kahit nasa ganoong kalayuan kanina, sa pamamagitan ng mga mata ng sasakyan, halos hindi niya makita ang anumang bakas ng Evil Sky Pavilion, at sa pinakamahusay, makikita lamang niya ang balangkas ng Golden Court Mountain. Kaya ba ng isang 6 na daong si Dan Yunjian na magkaroon ng ganoong lakas? Ayaw maniwala ni Bama. Ang pagkamatay ng sasakyan ay walang alinlangan na isang matinding dagok. Namutla ang kanyang mukha habang kinukuyom niya ang kanyang mga kamao, ayaw na bamulong ng 3 salita, Evil Sky Pavilion. Samantala, dumating si Dan Yunjian sa harap ni Lu Zhou at magalang na sinabi, pinuno ng pavilion. Ang nakamamanghang pana na iyon ay tunay na nagbukas ng aking mga mata. Ang pana na iyon kanina ay, itinaas ni Lu Zhou ang kanyang kamay upang putulin siya, sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang humingi sa akin ng patnubay? Hindi siya mali, hindi ka man lang disipulo ng pinuno ng pavilion. Ano ang karapatan mong turuan? Wala sa amin mula sa Evil Sky Pavilion ang may pribilehiyong iyon. Nagkomento sina Pan Zong at Zhou Jifeng, na iwan ang mga tao sa malapit na natigilan, ang payagan kang tumayo dito at saksihan ang pagpapakita ng kapangyarihan ng pinuno ng pavilion ay isa ng malaking karangalan para sa iyo. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Lu Zhou si Dan Yunjian. Ibinigay niya ang Falling Moon Bao kay Hua Yuexing. Nagmamadaling tinanggap ni Hua Yuexing ang Falling Moon Bao, medyo naguluhan, pinuno ng pavilion, ano ito? Ang Falling Moon Bao ay laging sa iyo. Pinapalitan lang kita, sinisiguro ang katarungan. Ang Falling Moon Bao ay natural na bumalik sa kanyang tunay na may-ari. Sobrang tuwa si Hua Yuexing at lumuhad sa harap ni Lu Zhou, hawak ang Falling Moon Bao ng 2 kamay, salamat pinuno ng pavilion. Humajikik si Hua Wudao, congratulations. Sayang, ang Falling Moon Bao ay nakakilala na kay Dan Yunjian bilang master nito. Upang mailabas ang buong kapangyarihan nito, kailangan itong muling pinuhin. Nang marinig ang salitang, nakakilala bilang master, nanahimik si Dan Yunjian, ang kanyang mukha ay puno ng pagkahiya. Hinaplos ni Lu Zhou ang kanyang balbas at tinapunan ng tingin si Dan Yunjian, sinasabing, mayroon akong ilang koneksyon kay Yun Tianluo noong nakaraan. Ang pagpana ni Yun Tianluo ay mas malakas kaysa sa iyo. Pinawisan ng malamig si Dan Yunjian sa kanyang noo, kaya may koneksyon pala ang pinuno ng pavilion sa ninuno. Buong pagpapakumbaba kong hinihiling sa pinuno ng pavilion na patawarin ako para sa kabaitan ng ninuno. Hinaplos ni Lu Zhou ang kanyang balbas at nagtanong, kanino ang sasakyang Bawu? Totoong sumagot si Dan Yunjian, kay Elder Lu Ping. Bumalik ka at sabihin sa kanya na gusto ko siyang makita. Sobrang tuwa si Dan Yunjian. Ibig sabihin, palalayain siya ng Evil Sky Pavilion. Tungkol naman kay Lu Ping, hindi niya pinansin ang buhay o kamatayan nito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang hiniram na sasakyan ang halos nagdulot ng sakuna. Umalis si Dan Yunjian mula sa Evil Sky Pavilion kasama ang kanyang mga tauhan, mukhang talunan. Pagkatapos ng ilang sandali, lumipad pabalik si Zhu Honghong, dala ang sasakyang Bawu. Direkta niya itong ibinagsak sa lupa. Nagtipon ang lahat, tinitignan ang sasakyang Bawu. Mayroon itong hitsura ng isang ligaw na lobo, kulay ube na balahibo, umumbok na mga mata, at medyo pangit. Patuloy nilang sinuri ang sasakyan, hindi masama ang palawakin ang kanilang kaalaman.
Bahagyang yumukod si Zhu Honghong at sumenyas, Master, nasa iyo na ang desisyon. Ang sasakyang ito ay marahil mula sa Southwest Sky Chasm Forest. Makapal ang balahibo nito at lumalaban sa lamig. Ang balat nito ay maaaring magkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000 taels ng pilak, at ang mga pangil nito ay bihira, kapaki-pakinabang bilang sangkap ng gamot, nagkakahalaga ng humigit kumulang 500 taels. Tungkol sa karne, hindi ito gaanong mahalaga. Ang ganitong uri ng ligaw na hayop ay may matigas na karne at matapang na amoy ng isda. Tiningnan ng karamihan si Zhu Honghong na may hinala, hindi sigurado kung ano ang sinasabi niya, kulang ba sa mga bagay na ito ang Evil Sky Pavilion. Sa pagdama ng kakaibang tingin mula sa karamihan, kinamot ni Zhu Honghong ang kanyang ulo, medyo nahihiya, paumanhin. Sanay na siya dito. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpuri muli, Master, ang pana na ito ay tunay na nakakagulat, na nagdulot ng pagluhan ng kalangitan. Ikinaway ni Lu Jiu ang kanyang kamay upang putulin siya at inutusan, sunugin ito ng apoy at ilibing. Naiintindihan, Master. Nang walang salita, kinaladkad ni Zhu Honghong ang napakalaking sasakyan patungo sa likod ng bundok. Sa puntong ito, yumukod si Huai Yuaxing at sinabing, pinuno ng pavilion, mayroon akong itatanong. Nais kong matutunan ang meteor chasing the moon. Hinaplos ni Lu Jiu ang kanyang balbas, ang teknik na ito ay hindi isang mataas na antas ng kasanayan sa pagpana. Ang Western Pavilion at Northern Pavilion ay may mas mahusay na mga teknik sa pagpana para pagbasehan. Kapag umabot ka na sa 5 dahon, saka mo isaalang-alang ang paglikha ng sarili mong mga teknik sa pagpana. Tungkol sa pagkilala ng falling moonbow sa isang master, ipirefine natin ito kapag mayroon na akong mas maraming oras. Pagkasabi nito, tumalikod siya at bumalik sa Eastern Pavilion. Sandaling natigilan si Huai Yuaxing nang marinig ito. Matapos bumalik sa katinoan, mabilis siyang yumukod sa likod ni Lu Jiu, sinasabing, salamat, pinuno ng pavilion. Nang makabalik sa Eastern Pavilion, medyo balisa si Lu Jiu. Sinuri niya ang kanyang merit points at nagpasya na subukan ang kanyang kapalaran sa isang draw. Kung makakakuha siya ng 10 Directions Universe, malaking panalo ito. Ding! Ang draw na ito ay kumonsumo ng 50 merit points, at nakatanggap siya ng isang reversal card. Magandang simula, swerte nga. Naramdaman ni Lu Jiu ang tapang at nagpatuloy sa isang 10-pull draw. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang nakuha lang niya ay, salamat sa iyong pagtangkilik. Tiningnan niya ang kanyang lucky points at nagpasya na subukan muli. Ang draw na ito ay kumonsumo ng 50 merit points at 10 lucky points, at nakatanggap siya ng 10 reversal cards. Binibigyan ba ako ng sistema ng reversal cards kamakailan? O sinusubukan ba ng sistema na magpadala ng isang uri ng pahiwatig? Sa anumang paraan, mas mabuti ito kaysa wala. Nag-isip sandali si Lu Jiu at nagpasya na gumawa ng 20-pull draw. Mahusay, napakalakas. Lahat ay, salamat sa iyong pagtangkilik. Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, binuksan niya ang item shop at binili ang avatar, 10 Directions Universe. Nakuha ang avatar 10 Directions Universe, kumonsumo ng 30,000 merit points. Nais mo bang gamitin ito? Hindi niya agad ginamit ito ngunit tiningnan ang presyo ng 100 Tribulation Insight Avatar, 100,000 merit points. Pinigilan ang kanyang pagnanais na magmura, sinuri ni Lu Jiu ang kanyang natitirang puntos, 1,000 lamang. Sayang at hindi niya nakuha ang refining symbol. Hindi tulad ng mga item card, hindi ito lumalabas para lamang bilhin. Kailangan niyang subukan muli ang kanyang kapalaran kung posible, ngunit sa natitirang merit points, wala siyang mabibili. Hindi niya kayang bumili ng isang Lethal Strike card. Mahirap ito. Habang nagbubuntong hininga siya sa kanyang kahirapan, patayin ang isang target at kumita ng 1,000 merit points. Hindi na bago kay Lu Jiu ang mga ganoong abiso. Hindi niya maiwasang magtaka, aling matanda ang napansin ni Yu Shangrong ngayon. Hindi mahalaga kung sino. Iyon, hindi sila karapat-dapat na kawan matapos mamatay. Agad siyang tahimik na nagdasal at ginamit ang 10 Directions Universe.
Pagkatapos, naramdaman niya ang isang bagong enerhiya na pumuno sa kanyang katawan habang nawala ang 9 cycles of yin and yang avatar at pinalitan ito ng 10 Directions Universe. Gabi na, sina Jiang Aijian at Panlit Ian ay nasa bubong, umiinom at nag-uusap.